Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pitsa 21 sa buwan sa Marso 2024. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inokando Tabar, ubanikondod sa alas 9 karong buntag sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda, natong ipadangat og una kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, change of heart, the lose, keeps MCWD post. Sa Super Balita sa Sunstar, pulis milugos sa anak sikop. Sa The Freeman, since January, JO workers still unpaid. Sa Banat News, sa The Freeman, gireklamo sa inahan sa biktima, pulis milugos sa iyang anak. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos says Philippines avoiding war amid China threat. Sa Philippine Star, economic chacha gets final house okay. Sa Manila Bulletin, 91 billion pesos released for healthcare workers. Ug sa Tempo, double murder, balikbayan mom, daughter stabbed, strangled to death according to the police. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik amoy padangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na
para baliktarin natin. Babae lang ako, siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas na kasarian. Di totoong natadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin, Babae lang ako. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntag ang mga pantalan sa Central Visayas ipaubos sa hugot nga seguridad karong Semana Santa. Gisiguro karon sa Philippine Coast Guard 7 ang hapsay nga pagbiyahe sa katawhan paingon sa tagsa-tagsa kadapit. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gilauman sa naandan sa Philippine Coast Guard 7 ang pagdagsa sa mga manakayay sa tanang mga pantalan karong timbakasyon. Sugod karong Marso 24 hangtod 31, mupatuman na sila og heightened alert status sa tanang Coast Guard stations ug substation sa rehiyon. Pagsanong hinuon kini gikan sa direktiba sa kauluhan aron masiguro ang labing hapsay ug labing luwas nga kahimtang sunod semana. Matod sa ilang information officer nga si Abel John Lumboy nga ipatuman nila ang tanang proactive measures sa mga pantalan. Sama na lang kini sa regular nga inspeksyon sa masakyanang pandagat sa di pamularga. Gawa sa ilang presensya sa palibot, adunay ibutang nga help desk alang sa mga gusto magpatabang kanila. Suroyon usab ang mga canine dogs isip laing layers of protection aron kalikayan nga makalusot pa ang bisan unsang kontrabando. Naka-standby na usab ang medical team aron matiman ang kinsang adunay gipamati sa lawas samtang nagpaabot na silang turno sulod sa pantalan. Nag-expect og high flux of mga passengers since Semana Santa tigulian man sila. So heightened alert gud ang Coast Guard na ready gud siya in any scenario gud siya. Pinasubay ang gipatumang heightened alert status sa mandato sa ahensya nga alagaran ang tanang mga pasahero. Ana sa 24/7 ang monitoring karon sa tanang nautical highways sa managlahing bahin sa nasod. Mo may pahinumdum ang Coast Guard sa tanang pasahero nga motuman sa tanang lagda ug likayan ang pagdala og mga ginadiling butang sa sulod. Ilan ang magdalag mga dangerous mga materials sa mga dana para smooth ra yung pagbiyahe. Wala ra kay problem sa security para makadiretso ra sulod. So, muna siya, ay mo talagang mga dangerous materials. Gian Navarro, CCTN News. Subay niini Mandaue City Police Office nangandam alang sa umaabot nga Semana Santa sunod semana. Mga lugar nga gilaumang dagsaon sa mga tao gibisita. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nangandam na ang Mandaue City Police Office alang sa umaabot nga Semana Santa. Kaganinang buntag, ang mga opisyales sa buhatan pinanguluhan sa bago nga City Director Police Colonel Julio Sagandoy ni bisita sa mga lugar sa syudad nga gilauman nga dagsaon sa mga tao. Unang gibisita ang National Shrine of St. Joseph sa Barangay Sentro, sunod ang Pahara Park ubos sa Marcelo Fernan Bridge sa Barangay Umapad. Gibisita usab ang mga terminals ug uban pang mga simbahan. Ang pagbisita gihimo aron masuta kung pila ka mga pulis ug multipliers ang ipakatap sa maong mga lugar. Unahin natin yung security ng mga churchgoers po natin for that event. So that para hindi po tayo masingitan and we don't like that anything that will transpire na mangyari na any untoward incident during our celebration. Considering na sa Christian community this is a solemn celebration ng Holy Week po. Giauhag usab nila kung kinsa man ang mga muuli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya sa pag-secure sa ilang mga panimay ug butang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin kanhi Chairman sa Metropolitan Cebu Water District kuno MCWD Attorney Joey Daluz mupasakag kaso sa kasamtangang mihulip kanila sa Interim Board. Kini human gipugos sa pag-abli ang mga kabinet sa ilang opisina o gikuha ang mga dokumento. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Pasakaan og kaso na Attorney Joey Daluz ang temporaryo nga muhulip sa ilaha isip interim board sa Metropolitan Cebu Water District. Nadtong Marso 15 mipadala og suwat si LOA Administrator Rosie Moises F. Salonga sa pagpahulip ni Daluz isip chairman of the board og laing tulo ka mga miyembro. Ang maong muhulip mao silang Maria Rusan Perez, Engineer Noel Samonte ug Engineer Annabel Gravador nga mulingkod isip miyembro sa board sulod sa 6 ka buwan.
Subay niini gingon gahapon sa hapon na nanulod ang mga bag-o nga miyembro sa interim board ug nangabli sa mga kabinet ug nanguha og mga dokumento. Pasabot pa ni Dalos nga walay katungod ang interim board sa pagbuhat niini. Mga brief ng mga opisina, mga dokumento, this is crazy. Usap din sila. Ano na sila i-search warrant? Ang maong reklamo adto niya kini iduso sa Office of the Ombudsman for the Visayas. Kinitungod kay mga government employees man ang nibuhat sa maong pagbanguha sa dokumento. Kung sa may krimen nga naa sila diya, do they have an order from the court to search the premises of MCWD? Lakip nga basakaan og kaso ni Dalos mo ang mga pulis nga niuban ngadto sa bag-o nga interim board. Sherry Zameuy, CCTN News. Sa laing bahin bag-ong Lapu-Lapu City Emergency Management Building, gitinguha nga tukuron karong tuiga. Doon na kini 50 million pesos nga budget, apan ang disenyo ni inimoy giingong nakalangan tungod kay susama kini sa usa ka green building nga makalahutay og 50 ka tuig. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Kasamtangan paghihapong makita ang kadaot nga gibilin sa bagyong Odette sa opisina sa City Disaster Risk Reduction and Management nga niigo sa Sugbo ni atong tuig 2021. Hangtod karon wala pa kini ma-repair tungod kay matud pa ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan adunay pagbag-o sa plano tungod sa nakitang rason nga magtukod na lang og bag-ong 3-story building. I-revise ang maong plano, no? Actually, doon na type budget for the repair of the roof, but since nakita na to ang mga panginanglanon nga wala tay kabutangan sa atong mga relief goods, no, additional offices, so we will make this building as a 3-story building. Maong gitinguha karon sa opisina sa CDRM nga mapatukod na ang maong building human nga giangkon sa pangulo sa buhatan nga si Najel Banyasya nga gitawag na ang ilang atensyon sa Commission on Audit (COA) tungod kay wala pa gihapon ma-implementar ang maong proyekto. Gibutyag niya nga niadto pang milabay nga tuig sila nahatagan og budget nga 50 million para sa phase 1. Apan ang disenyo sa maong building maoy nakalangay tungod kay kinahanglan kining studyohan og maayo sa City Engineering Office kay susama kini sa usa ka green building. Kay giusab na to ang design sa building, regeneration nga siya nga design. What do you mean by that? We will catch the rain. Then some of the features of the building di na kayo mo gamit og kuryente, kay mo gamit na sa taog solar. So ato ni gihimo pura ba green building, mahal man gud nya, delicate ang design mo nang nalangay-langay ang atong city engineering sa pag-finalize sa design sa building. Dugang ni Banyasya nga ang tukurong building gidesenyo nga makalahutay og 50 ngadto sa 70 ka tuig. Pinaagi sa pagbutang og water tanker nga mosaw sa uwan nga magamit sa oras sa katalagman ug ginausab sa pagpangandam. Ilabi na nga natagnaan ng pila ka tuig gikan karon makasinati og pagkuwang sa tubig. So kinahanglan we will catch the rain, doon na tay mga cistern tanks din puno ni siya cistern tanks. Not only that, kung doon na siya sunog, kinahanglan tag tubig. And worst, we're expecting in 50 years magkuwang na gid ang tubig. So ang atong building gi-design nato nga moabot og 50 to 70 years. No? Mo gasto naman lang ang syudad, futuristic na gud siya nga building. Ang maong tukuron nga building tawagon nga Lapu-Lapu City Emergency Management Building ug mahimo kining opisina sa Lapu-Lapu City Rescue, Bureau of Fire ug City Traffic Management System. Nakita ni Banyasya ang panginahanglanon sa pagtukod sa maong building tungod sa kakuwang sa opisina, ilabi na nga nagkadaghan usab ang serbisyong gidalit. If you notice sa Lapu-Lapu nagkagamay na mga buildings, so nagkagamay opisina, nagdako ang serbisyo sa katawhan, kinahanglan og daghang mga opisina. So Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, sakop sa usa ka elite unit sa Cebu Police Provincial Office gipasanginlan nga miamong-among sa iyang 14 anyos nga anak babay. Suspetsadong pulis nadakpan sa manhunt operations sa Liloan Police Station didto sa lungsod sa Asturias. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante.
Pulis nga sakop sa saka special unit sa Cebu Police Provincial Office nadakpan kini sa manhunt operation sa Liloan Police Station dito sa Barangay Langob, lungsod sa Asturias alas 7 sa Martes sa gabi sa pagpangulo ni Police Major Eric Hinguyon human ni pasanginli nga miamong-among sa 14 anyos nga batang babae sa makadaghang higayon. Mato ni Police Major Windel Abiliana, Information Officer sa Kapulisan sa Laloy sa Sugbo, nga nahitabo ang ganapusang pagpangabuso sa suspitsado siyang anak niadtong Marso 17, 2024 sa alauna sa Kadlawon. Pagkaugma Marso 18, 2024, alas 3:15 sa hapon, bibisita ang asawa sa suspitsado uban sa biktima dito sa Liloan Police Station ug gisaysay sa biktima ang tanang gibuhat sa amahan ngadto kaniya. Human masayod ang amahan nga may reklamo na ang iyang anak uban siyang asawa, misibat na kini og didto nagtago sa lungsod sa Asturias, din didto raw sab siya nadakpan. According to the minor victim, her father is a member of the Philippine National Police. Repeatedly abused her sexually on different occasions. And the last incident was on March 17, 2024. Nagpasalig sa Police Regional Office 7 nga dali pa sa gihimong krimen sa ilang kaubang pulis. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ilang itratar ang maong kaso sama sa ubang nakahimong krimen. The suspect is now in custody for investigation and eventual filing of charges if evidence warrants. So we reiterate the instruction of the Regional Director that there will be no sacred cow. Everyone will be treated fairly, and kung naaisala sa police, we will file the necessary charges, administrative, criminal, and civil if evidence warrants. Dugan ni Pilari nga kung doon na ipasaka nga kasong kriminal sa ilang kaubang pulis, musunod usab dayon ang kasong administratiba nga posibleng ikataktak din sa serbisyo. Apan gipasabot sa police official nga moagi gihapon sa proseso ang tanan sama sa pagkuha sa mga ebidensya nga magpamatuod nga nakahimo og salaod ang usa ka pulis. Yes, everything will be done in due observance of due process of law. We will afford kung kinsa magaling suspect suspect the opportunity to defend himself. Liloan Police Station nag-andam ng kasong ipasaka batok sa maong pulis samtang ang 14 anyos nga biktima ipabos kini sa stress debriefing sa mga sakop sa Department of Social Welfare and Development 7. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Ning tungura dunay mga pinasidunggang dinapit o nya ato silang pasudlon sa atong pagbalik human sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan pangitaon na to siya, ma, para napod ko mama, tapos napod ko papa.
kayo makigtandi sa uban. Gugma ug pagsalig, dili ang kayugot. Limus na niya di karol mo. Tuganos ang magpabilin ang imong gugma. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. babae lang ako. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. babae lang ako. Lalong gipanganak pa ko ani kalibutan na kamo kong ginikanan ng mga kakasuka. Sa naman yung sudana, uy! Sudana? Pagkatos ka na rin kinagbuhat sa mga isa. Hindi na ko makakita, ma'am. Ang tudahan na lang ko makakita. Dawaton ko ang tanan. Dawaton ko. Kung may pagsalit ka, ayaw kahadlok. Kung dili ka gusto magtrabaho sa abroad, ako na lang kahap. Pagsalit ka, Musulti na lang yun ko ni mo, ma. Ha? pag-ibisog, ayaw pagkiyasan, gabay lamang. Kung kayo sa sitwasyon na kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pobre ka ita. Ang sao nga na to, matuman na to ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mimong tagpari? Kita gitulo. Magid man ang guys, isa may mahimang Monsignor, Bishop, ug Santo Papa. Grabe yan, Sana! Santo Papa man yun! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, pero dili sama sa naandan nga maghisgot-hisgot ta ug ubang mga butang nga may labot ang lungsod karong buntaga. Lahi ini ang ato ang dagan sa tong programa tungod kay duna kitay mga bisita, no. Ang usa karon pa na ko nakita ng usa taud na kay kung nakailaan niya, no. Pero ato ning unahon ng tong lady kay Women's Month ba yaron, mag ladies first sa ta. Kauban nato karong buntaga atong Chief Marketing Officer sa Anchor Lab and Medical Center. We have with us this morning Ms. Jeannie Matildo. Ma'am Jeannie, good morning. Yeah, may buntag sad. May buntag unya. Thank you for having us. Thank you also for visiting us today. Unya kining usa dili intaw ni artista ha, pero padung na ni siya mag-artista, maaan mo gud ni siya pirming Christopher De Leon ba, pero dili intaw. Oh, yes. Oh, mao ni siya ang ako ang partner kini adto sa programa. Unya mas nailhan gyud ni siya nga dentist of the stars. Kung di ka star, kung di ka mo gilak-gilak, di ka makuha na niya. He's a dental practitioner and the past president of the Philippine Dental Association. Good morning and welcome, and it's so good to see you, Dr. Felix Remulta Asoy. May buntag ka ni mo diha Malo sa ato mga tigpaminaw. Kuya kay tingog sa. Kani si Malo dugay kay ming partner ani sa una sa radio. Oo. Tinuod dok. Murag maisod nga magprograma ta ato dok dire unsa mo kay maayo. Murag dili kay nako na balibaran. Murag tan-aw nako, mag-ubay-ubay na gyud ni imong mga gikalingawan dok. Kunya unsa man ni ato ang kuan ron, ato ang
kining mga gikabisihan ron, mga panahuna? Just the same, malo og sa atong mga tigpaminaw, dental practitioner ta for the longest time. And of course, doon na tayo ginagmay nga kalingawan. As of now, we have 3 clinics in Cebu. The latest one is... Tulura. Hindi kay tantong Hindi kay tatantong busy. The latest is mauni nga nakipag-partner sa ato karon ang Anchor Laboratory and Medical Center. No? Ang location nato, Ma'am Jen, is na diha sa tubangan sa Imol. Yeah. Akong ipatiwas ni mo, Ma'am Jen, ang atong specific nga location. So again, thank you, Miss Malu. Thank you, ma'am. Our location, it's within the center of the city. So naagid siya sa sentro, no, ug di gyud mawagtang ang tao. Yes. Nga numan at bang ana Imol at bang eskwelahan AK and UC. So it's own of course it's within the Aspak Bank. So it's owned by Attorney Go. So we are renting all the ground floor, second, third floor. So why Anchor Lab? Because the owner are all captain of the boat. Mga kapitan sa barko. Yeah, kapitan sa barko. Ani. So kaning angklahan gyud ay taani di ay. Yeah, correct. That's right. So but we are promoting this one because I think we are the difference between what other clinics has, because we are the first drive-through clinic. So that means yeah. And then we just started February 8. It has opened to the public. However, since we're naghuwat man gud mi sa license to operate with DOH, so it was given to us last Monday. So again, mao nang akong ipahibaw nga naanatas gyud publicly open to all, and then with us services that we are doing right now. Unsa nga services inyong gi-offer? Actually, since we are designing this to a one-stop shop, so mo nang ingon ko si Doc Asoy was really a perfect partner within the dental clinic. Oh, kanang swerte kay ka. Thank you, Lord. Swerte gyud kay ka, ma'am, nga kanang nisugot ni siya. Ito ka sa while, no, pareha sa imong gisulti, dugay nga wa mi magkita. But when we decide to have this in the city, ang naasa kong una-una si Doc Asoy gyud. So muna Doc, thank you. Complete in itself ni siya maluno kay agawas nga kompleto na siya nga laboratory na to nga mga machines na diha tanan nasantay mga nagkadaiya nga mga specialty nga mga doctors nga naa po diha nag-clinic. So ang atong dental clinic has 3 chairs, no, tulo na siya ka lingkuranan, meaning dunay nagman diha nga tulo ka dentista. I'm part of it. Then mao na makaingon ta nga first in Cebu kay wala pa ba ko kadungog po sa Cebu nga drive-through nga dental what I mean drive-through nga medical laboratory. So first time na sa Cebu. Ang ako nadunggan before nga procedure nga makaingkag drive-through was just during COVID time where you go in and then you do swab testing, but karon kanang mga medical procedures na gyud. Oo niya kanang unsa man nga services sad in terms of dental, Doc, ang imuhang mahatanyag sa ato ang mga viewers? Just the same, no? Kay I'm into dental implants, I'm into orthodontics kana mga braces o kana tanan nga klase sa general practice sa dentistry. Pero di na ko na mahimo kung ako lang mao na doon na sa tay mga grupo sa dentista nga naa diha apil sa ato ang grupo. Ako ning i-volunteer sa Rodelo, tani-tanan niyang ngipon, atong ning testingan ba, puslan man. So, ang atong target market, ani ma'am, kinsa man sad? Actually, as ang nag-opening sa amo was Monsignor Quintanar. It was really highlighted to do it with love, care, and service. So, we would like, di ba, lisod kayo, kitag yun Pilipino, nagyun tamuan ha, og hospital pag grabe na. So, preventive measure is what really we are promoting to all, not only to all Filipinos, but somehow to all Cebuanos, that there is a lab that is accommodating all walks in life nga mga tao nga pwede gyud sila mo ana dinha sa amoa. So bisag kinsa gyud ni dili kinahanglan nga nagtrabaho kag barko. No, it's bisag not. Sakayan okay ra. Bisag sakayan nga kanang angkas, sakayan nga sikad-sikad, sakayan nga chinilas, pwede ra gyud siya Miss Malu. So as I highlighted, that's open to all, and it was also highlighted by Mayor Rama that that's true that we are the first drive-through lab, and then reaching out for those who are really less fortunate. No, so at least accommodating to all with affordable but on a quality service
that's what we are really offering to the public, no? So when we say about unsa na siya ang mga regular na to nga mga medical procedures, of course we have complete, no? Our category sa atong laboratory is secondary. So that means natay mga kanang magpakuha og dugo, especially sa elderly. We need also to cater them, no? Kanang mga electrolytes, that means unsa na siya, mga calcium, potassium. So naasad taan na. So ang kanang lipid profile, the basic kung taas ba imong cholesterol, ang sugar. So I think the basic thing is naagid ta X-ray, ultrasound services, to the echo. Ultrasound with to the echo also. We have that such. So kanang mga physical exams nga basic packages maka-offer mo Yeah, we can offer that. Especially nowadays that it's for the teachers, di ba? It's their time to and I am sure tanan nangita man gyud unsa ang affordable, no? And then right now, so we are doing some opening promo for all. So mao nang reaching out us, and then also we are being supported also by, I think, because we are being endorsed by highly on the city government, but again, not only for the city, but for all Cebuanons, gyud. No? How about drug test, ma'am? Nasa ta. Okay. So we have a complete even home service we can accommodate also for those people who are VIPs, no, na amantay sakto gyud nga mga medtech natay radtech. So home service we do accommodate home service. So for those people who does not like to have a queuing ba tag-as nga linya, mao bitaw nang atong drive through for the reason nga for those who does not want to wait for a long time, we can send their Unsa usually ang mga services, ma'am, nga mo avail og drive through? Kay di ko ka-imagine og dental murag agi lang ka pa itan ka mo ba? Digit siguro. Ang kanang mga blood na kanang drive-through is focused din sa laboratory. Blood. On the laboratory. Murag sakit man siguro mag-drive. Nya mag-drive pa mabugha. Mabugha. So na siya. Mga blood testing. Okay. So at least ang mga tao kung taas ang queuing to some other sa clinic, no. So pwede ra gyud sila sa amoa. So it's within along the highway. So klaro ra gyud ta nga pinigsud tapos exit na lang sa doon sa Pika. So we have such facility right now. So naa sa day mo ko ning gitan-aw imong flyer, nasad mo sa mata na mo ubigay ni. Oo na. Yes, kay mo na gitawag sa medical center, kay medical consultations is complete na siya. We have mga specialist nga na din ha. So if you are thinking of nga gusto ka magpa-examine, di ka sure kung sa imong problema, of course, wagi ka sa doktor, then mo recommend sila og laboratory examinations. I-refer na lang. Refer na lang ka. So, kung kinsa ka to nga doon nag-plano gawin unta nga routine medical exam para sa ila, di na sila mabalaka kay kumpleto sa mga doktor na din ha karon nga nag-duty. Okay. So kung tan-aw nimo wa ka kasabot si mong gibati, tan-awon kag una, and then after they will recommend you to the appropriate specialist. Yes, yeah. Okay. So, mona. So we are now opening to public. Before we just a little bit on the introductory, no. So right now we are doing during the public because we want to reach out people. We want to reach out each individuals to have kanabang dili mahadlok nga magpa-check up kay kaya ra gyud ay sa budget. So we have different programs, and I think that's what we are what makes us different to other clinics. Kay we're not just doing the routinary work, no? We're doing somehow a little bit of yung kawanggawa. So nasad mo yung mga ingon-ana nga mga activities, outreach program, medical missions, and other things such as right now we have last week we had visitors coming from Manila. These are the group of audiologists. So that means their program is really focused on pandinig. So that means so kanang mga bungol. Yeah, bungol, deaf and mute. Bungol-bungol man insay. Pa-check up tani. So we will be putting it up also in our facility. So soon next week they'll coming back. We are just cleaning up those memorandum of agreement. That's nice. So para kuan kanang mo nang ganahan jud ko misma doan at side lang ba nga you are doing the routinary
medical practitioners, medical they can service to the community. So, ato sa ning ipaila-ila imuhang tapad kay si Dr. Asoy dunay importante nga gitubag, no? So ato siyang gikuan then dili sad siguro ni mangibot og ngipon pero atong kauban karon si Sir Cedrito Matildo murag pareham mo apelyido. Yeah, o silingan housemate man. Housemate demo. Siya ang Chief Kapitan sa Operation barko. Officer sa Anchor Lab and Medical Center. Sir, welcome sa atong programa. Unya kanang ngano man sad nga nakahuna-huna, curious lang ko ba nganong kani pud inyong nahuna-hunaan ba aside from the service, aside from the business side, kanang why man Anchor Lab angkla man gyud inyong logo? Because I am also a seaman. I also a captain. So my friend too, Captain Soko and Captain Quinones, usa sa akong gi. So tulo mo kabuok ani nagpartner mga kapitan sa barko. Yes. That's nice. Nindot na oy kay at least ba kanang naay kanang long term nga di lang kamo ang mag-enjoy but mapahimuslan sa inyong pamilya, mapahimuslan sad sa mga tao nga nanginahanglan. Yes. Mo na pinaka-importante kasi diba this time is really on the side not only for wealth but somehow on the legacy that you are doing to people. Service. So mo nang ingon highlight lang ingon again if it's love and it's care and it's service towards Sugbuanon. So we are addressing. This is the first time na namo ingon ani? No, actually we have also kasi I'm from Surigao. So we had also laboratory there in our place. Okay. Since when we graduated here in college, so we stayed na here in Cebu. So I'm unsa pay tawag kana bang nangandoy ko sa una nga mahimo kong doktor. Okay. But somehow with those kind of kay dili mahal baya mahimong doktor, no? So ang akong papa gusto gyud siyang mag-engineer ka. So I am an electronics communication engineer by profession. But karon imong gituman imong pangandoy in some other way. Yeah, siguro that leads us into why health for the reason that I have inner with health nga practice. So I'm not doctor but somehow doing the service in a medical world through the laboratory services. At least we can have promote the service but also the affordability of the people. So right now since we are introducing it to the market and introducing to all communities in Cebuano, so we are offering 50% off to all our services, and I think we hope it will be grabbed by Cebuanos also. Another thing, there is also one konsihal who supported the blood typing in the community, the whole Cebu City. So si Cons Labella. Si JP. JP Labella. He was also there when we had opened the lab, and then he told us I will help also Cebuanos in my small little ways. So mo na nag-sponsor siya every Wednesday. Libre ang blood typing through his sa iyang office. So because si Councilor Labella siya man ang chairman sa Committee on Labor, so dako kay nagtabang labi na sa mga aplikante nga magdigid og mga ingon ana gani nga mga services. Tapos kana pong mga ma-absent sa ilang trabaho, we can accommodate also for this medical certificate that we are offering to the public. So again, nga akong gisulti dili lang gyud nga ang atong serbisyo gihatag nga taman lang gyud target diha kay laboratory but the thing is we have also kawanggawa in the sense of doing it. Curious lang ko ma'am si Kap dili na mo biyahe. Wala na. I just nako last 2018. Ni ko anak ka ni retire. No, I'm not retired. Just focus on what I've done in business. Okay. Tabang lang. Yes, for the people. Mosad siguro na when we talk to our partners, I was highlighting really on the legacy or unsay atong matabang towards Cebuanos. Not necessary on the profit, but we do the mission first and then follow lang siguro ang but I think it's also important to note that this laboratory is a major help alang ni adto mga kanagay naning kamot in town with their requirements nga mo sakay barko. Kikibaw man mo sa mga panginahanglan, di ba? So, you know already and I know nga daghan kaayong kanang
nanginabuhi ba bisan pa siguro dagaton nag-eskwela gyud inana kay nangandoy ganig arang-arang nga kinabuhi. So that's a good thing nga namo ingon ani nga laboratory. Affordable gayud namo we feel no because we are seaman. Sinati good na nimo sir no. So muna, it was not given to us by we do also a long way no nga dili siya diha gihatag kay daghan sad big struggles in putting this up before we come up to a very good location, a very good venue. So tanan it again with Tatay Dudong, salamat jud for having us, but because we always pray, we do the prayers before doing it. Di man sad siguro ta pwede kung because of our faith no dili man sad na permanente nga tungod sa kwarta, but this time because of this such siguro guidance spiritually we were being gears toward the direction sa health among Cebuanos. Kaya di man na maato, di ba Miss Maluma, ato di na sa kadaghan sa tao nga tabangan. So, but remember nga because ni imong gitabangan ang mga tao mao nang nag-awas-awas ang imuhang mga grasya. Siguro, not financially, but on the network of people. Yes. Oo, kay, di ba, we will set also by example. And then, daghang tao nang inanglan karon especially kaning mga batanon, especially sa ilang mental health, no? Yes, so, we have a very good neuro also there in our, in fact, our medical director is a neurosurgeon, si Doc Mel. And then, again, this is a collaboration work to all. Pagkakita gid nako nga apil sa ngiko as Dr. Asoy nakaingon dito power kay ni sila line up di ay kay Dr. Asoy baya. Siya ginabutang sa akong una. Sige mo nagsakay sa akong sa una. Nag-eskwela pa sila. So I remember during this na sa Cebu. I will get Dr. Asoy to be a partner. Kaya di man ni basta-basta. Di sad basta-basta mo yes. Tinuod ba yan ano? Di sad basta-basta mo yes. That would take time for him also to pray. Nga sakto ba kanya kung mga partner, di ba? For discernment. Pero kay kung buto na naon si Dr. Asiwa ni nagkinahanglan oy kanang nagganagod kay ni siya gitabangan sad. Yes, no, di ba? So ganahan ko nga nag-abot mo ana ba. Feeling good kulbaan mo ko dok, murag feeling na ko murag magprograma magitaan dire dok. Murag nagpagid niya kinagulaw na gid ko sa iya. Since on board pa ko. I think last 2020 pa. Kani adto good sir nakaanagod ko kanusa ka kumastar no para mapasyente ko Dok Asoy. Itaw tinuod indot ni congratulations kay ninyo for having this ha kay ang uban baya ka ng dili taon kaayo kanang ingon ana kadali maka-avail og inani nga services kay ang uban nga existing daghan kaayo ang uban ka na medyo bugat-bugat ko my heart ba tinuod sir so mao na so mapasalamaton sad mi sa among mga partners for the trust di ba dili siya basta-basta gyud for those who are in the business dili siya gyud siya lalim but with God's discernment with God's grace tanan gihatag niya in all walay struggles nga dili malapasan but ang importante lang gyud again highlighted with love, care, and service. And you anchor with us with that label because we really wanted to serve the people. Not only katong sa na ay maka-afford, but also towards people who cannot also afford. At least with a minimal budget ba, they can also access with us. And then pwede sad sila sa among FB page mo tanaw. We are active on the digital platform. So pwede sad. So eventually we will have your journey towards your health towards Anchor Medical Lab and Dental Clinic. So mao na. So akong i-announce nga we are offering right now a 50% off in all our services. So you can you can reach us through our FB page or if not follow our mga latest mga promos nga opening promo namo nga ginabutang sa among FB page. How about inyong contact numbers in kaso ganahan sila unya wa sila FB? Naatay naa sa tay telepono. So naa diri sa amo ang brochure and maybe ako lang sad siguro ihatag para ang mga tao kung dili maka YFB or Y internet didto pwede makatawag sa among cellphone number or if not sa among telepono. Ang tudkanos amsad ni inyong 50% off. Actually ako for now I was just
putting it in a week time, but somehow kung maayo ra gyud siya og dagan, pwede ra sad nato ma-extend, no, to a month's time or unsa. At least ang ako aba nga people really can avail those services that we are offering right now to the public. Oh, ma'am, nabamoy ka ng collaborations with ganing mga medical insurance companies, kanang mga cards HMO. HMO. Yeah. Soon we will be accommodating them, but somehow yes for sure. But kay daghan man sa diri sa Cebu, especially sa Cebu ang mga tao mao gyud na moingon gyud. Kung dili mo kadto sa hospital kay mahadlok sila. Of course we have also accommodations for HMOs on a selected also. Kay lisod pod kung atong itanan, no? Bago pasad. So we would like to for those actually wala pa gani mi na tagaan og DOH, daghan na kaayo nag-ano sa amo nga pwede ba mi mo accept nila, but we are just waiting to those LTO from DOH team. So I'm also grateful to DOH Arled Cebu City for doing us such mga fast ang ilahasang pag-approve sa amo ang application. Uy, kay ka ng tabang benas mga tao. Nangingon ko, kung dugayon mi ninyo, di min dayon ka serbisyo. So kung inyong ming paspason, makaserbisyo sa dayon mi. So at least ba, they got the unsa pa na kanang murag patikim ba? Murag the thing that we are offering it to the public, they can start to avail it as early as now. So, salamat. Lastly, ma'am, inyong mensahe sa mga nagtanaw na to karon, ato silang i-invite nga mo adto, no, just to see or call sa inyong medical center o laboratory para maka-avail sa mga services. Ikaw na. Yes. I-invite. I-invite sa tanan nga Cebuanos na mga to dito sa among lab because natanan nga among ikahatang nga serbisyo. For now nga nag-offer kami og 50% discount because gusto gid mi mo serbisyo o mutabang sa katawan diri sa Cebu. Unya kanang i-greet sa inyong family and friends kay daghan mo nan-aw na to dito sa Surigao. For our viewers, because we are reaching out not only in Cebu province, of course, where we came from Surigao. I am from Surigao del Norte and also from Siargao. And then also we have installed kasi more than one laboratory already. So we have also in Tandag, Surigao del Sur. We are branching out also soon our hospital there. So we have plans not only because our direction really is to the health, no, to the public. So thank you also for trusting us. Thank you for following us. Thank you for all the blessings ba nga among makuha kada adlaw as we pray always for for good health as always, for our partners also salamat for the trust, and of course for Tatay Dudong for having us with CCTN as he promised us to have a slot in a week para ma-promote me more sa amo ang so gahapon nagkita mi after all those ikutay salamat jud kaayo kay ni siya may kainabtan ko nimo is going out of the country. So si Ma'am Shisa ingon ko ma'am salamat kaayo to the community of Oasis of Love. Thank you also. I'm not only for the community of Oasis, for all people who wanted to reach out us, you can follow us to our FB page, and we have also a telephone number where you can reach out also to us. And what else? And also we have also a card, no? We have also a card na barato ra kayo. This is only 500 pesos, and then unlimited services we have, and so the lifetime card. So dili na mag-renew. Pwede sila mo avail sa discount. Tanan nga naami nga serbisyo, entitled siya sa discount. Tapos kung birthday sad, libre sad siya. So at least they can go along with those promotionals that we are offering to the public. So thank you so much. Thank you. So what salamat kaayo sa inyong pagbisita dinhi sa ato ang programa sa CCTN Channel 47. We look forward to more good things for you and your company para sa mas daghan pa mong matabangan. Thank you so much, Miss Malu. Again, Doc, we are a one-stop shop lab, the first drive-thru in Cebu province, so especially in Cebu City. But I hope everyone can visit us and have your appointment booked with us, and then see you there. Assuring everyone that
providing good health, again, with love, care, and service. Thank you so much. So, wa naman tayo oras sa dipat nato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong. I'd like to request everyone to please also look for them and like their page on Facebook. Just type Anchor Lab and Medical Center Incorporated, and then you will find the details there, and you can also have your inquiries there kung dili mo taga Cebu, no, or if you want to check them out before going to the laboratory and the medical center. So, salamat kaayo again for dropping by ning tungura among ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Ikaw mismo kinahanglan maghimong panag-ingnan so sa kamayong buhat. Ug sa imong pagpanudlo ipakita ang kamatinud-anon ug kaligdong. Gamita ang mga mayong pulong nga dili masaway. Aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila ikasulti dawtan batok kanimo. Mo kini ang atong mabasa diha sa Tito 2:7 ngadto sa 8 nga nangingon ang bot ipasabot dinhi nga kitawag sa Ginoo aron mahimong panag-ingnan. Aron ang atong ipakita sa atong isigkaingon nga way sukod ang gugma sa Ginoo. Gawa siya mga pasidaan ato sa mga mabasa diha sa mga pulong nga mudasig kanato. Gidasig kita nga mahimong matinud-anon. Hinon, may mga higayon nga dili makasabot kanato ang mga tao sa atong palibot. Nining mga panahona, kinahanglan nga magmalingon kita ug mubarog sa kamaturan nga atong makatunan. Ug dili na nato ikawaw ang pagsunod sa kamaturan nga gibutang sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing. May so, mo kining pulong nga naghatag kanato kinabuhi. Magampo kita. Salamat sa imong pagtisok sa liso sa kamaturan sa mong kasing-kasing. Tabangin kami sa pagakos o pagdawat din. Ug himuha kaming likon sa mong pagbaro sa kamaturan. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sangan sa kong partner nga si Manny de los Santos sa Rabacala kanyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Salamat sa inyong papakiguban. God bless us all. Hello Cebu, maayong punta. Naksunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod kadagan sa usa ka